We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Drug suspect sa San Juan, Batangas, patay matapos umanong manlaban sa mga pulis. 7 Chinese nationals na illegal umanong nagtatrabaho sa isang quarry site sa Taysan, Batangas, arestado. Toll rebate para sa mga truck ng agricultural products magsisimula na bukas. 64 megawatt solar power plant pinasinayaan sa Batangas. Nasa 80,000 consumers makikinabang umano. At immersive theme park na malakaharian sa Tarawan City, Batangas, ating pasyalan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Magsisimula na bukas, June 1, ang toll rebate para sa mga truck ng agricultural products na layong mapababa ang presyo ng ilang agrikultural na produkto. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Mula Batangas City, araw-araw bumibiyahe patungong Maynila si Mang Guillermo para mag-angkat ng mga kalakal na gulay sa Divisoria. Inaabot daw ng mahigit 600 piso ang binabayaran niya sa toll. Kaya naman malaking tulong raw ang ipatutupad na AgriTrucks Toll Rebate Program simula bukas. Ang merienda pa, kung may matirang bawas sa toll gate, mabawasan ng siyandaan sa loob ng siyambon, magkano yun, 3,000 din. Pero paglilinaw ng Toll Regulatory Board o TRB, kailangan accredited ng Department of Agriculture ang mga truck na may kargang agricultural products na dadaan sa mga expressways tulad ng Cavitex, NLEX, SCTEX, MCX at SLEX bago mabigyan ng rebate sa toll. Merong pagtaas ng toll fee noong nakaraang taon, ibabalik po yan dun sa RFID account nila. Binabalik uli sa load nila yung amount of rebate equivalent to the toll fee increase and the number of passengers na ginawa nila. Sa kasalukuyan, mahigit 950 truckers ng agricultural products ang makikinabang sa toll rebate ayon sa DA. Malaki umano ang may tutulong nito para mapababa ang presyo ng agricultural products sa merkado. Hindi lang umano mga mamimili ang makikinabang sa AgriTrucks Toll Rebate Program, kundi suporta rin umano ito sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagtitiyak na maayos ang transportasyon ng mga kalakal. Nasa 2 pesos hanggang 156 pesos ang rebate na makukuha depende sa distansya at vehicle class. Importante po kasi ang tukoy natin dito ay yung pagkain na huwag namang magkaroon ng dahilan ang toll fee increase at maging dahilan yan para itaas ng mga traders natin or yung mga haulers natin na presyo ng kanilang daladalang pagkain or agricultural products or goods. Samantala, ipatutupad din ng TRB simula June 4 ang huling bugso ng toll fee increase sa mga expressway. Yan po ang second and final tranche nung na-approve at napatupad natin noong 2023. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, dagdag bawas sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa unang linggo ng Hunyo na ipatutupad sa Martes, June 4. Base sa 4-day trading, posibleng ipatupad ang 60 hanggang 90 centavos na rollback sa kada litro ng gasolina. Pero may 40 hanggang 60 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 75 hanggang 90 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Pangunahing dahilan ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ang patuloy na production cut ng OPEC members, habang marami pa rin daw ang reserbang gasolina ng bansang Amerika. Sa Lunes, malalaman ang final price adjustment na iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis. Arestado ang 7 Chinese nationals na iligal umanong nagtatrabaho sa isang quarry site sa Taysan, Batangas. Nakatutok si Hazel Alviar.
Inaresto ng Bureau of Immigration itong Miyerkules ang 7 lalaking Chinese national sa iligal na nagtatrabaho sa isang quarry site sa Taysan, Batangas. Ayon sa Bureau of Immigration Intelligence Division, una nilang target ang isang 34 anyos na Chinese national na may working visa, ngunit napag-alamang pinitisyon ng isang Peking kumpanya. Pero nang magkasa sila ng operasyon, 6 na iba pa na napag-alamang iligal na nagtatrabaho sa parehong lugar ang kanilang nahuli. Illegal po ang kanilang pagmimina at wala pong mga proper visas itong mga individual na ito. Talagang nakalbo na po yung area at natibag na po nila yung mga matataas na area doon dahil dun sa kanilang mining operations. So nakikita natin mga ilang buwan na rin umaandar itong kanilang operations in that area. Ayon sa Bureau of Immigration, bukod sa wala na ang mga kaukulang visa, illegal rin ang operasyon ng quarry. Illegal po ang pagkakakuha nila ng mga permits nila because ang pinaka-boss po nila doon ay isang Chinese national. Ito ay hindi po dapat nagmamay-ari ng mga ganito pong uri ng trabaho or business. So tingin po natin meron po mga kakuntsaba ito sa kasamaang palad na ilan po sa mga kababayan natin na maaari pong ginamit ang mga pangalan nila upang makapag-establish po ng mga ganitong companies. Ang lahat ng nahuling mga dayuhan nakapasok umano sa bansa dahil ipinitisyon ng isang Peking kumpanya sa Quezon City. Ang ginagawa po kukuha lamang ng visa para makapanatili dito, pero yun pala, iba pala ang intensyon, magtatrabaho pala sa ibang lugar. Maharap sa deportation ang mga nahuling Chinese nationals. Nagsasagawa naman ng malalimang imbestigasyon ng Department of Justice sa pagdami ng mga dayuhang nakakapasok sa bansa sa pamamagitan ng mga Peking kumpanya. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, may panibagong bagyo na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansang pumasok sa PAR o magkaroon ng direktang epekto sa bansa. Hinahatak nito ang habagat papalayo sa bansa, kaya kasalukuyan tayong nasa monsoon break. Gayunpaman, posible pa rin magpaulan ng frontal system at localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces at Quezon. May posibilidad din ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Matatagpuan sa Tanawan City, Batangas ang kauna-unahang immersive theme park sa bansa. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Ace weekend na at patok na pasyalan itong sinasabing biggest immersive theme park ng Pilipinas. Kung saan ito matatagpuan, narito ang aking pasilip. Come one, come all sa kastilyong matatagpuan in a not so far away land. Dito yan sa Tanawan City, Batangas. Feel ang pagiging prince o princess for a day sa sinasabing pinakamalaki at kauna-unahang immersive theme park sa bansa. Pang out of this world ang tema ng kanilang Castle Pop. Mula sa Astro Ballroom pati ng kanilang J-Express Room na para kang nasa spaceship. May pillar lights pang kasama. Take a pic sa kanilang thrill at chill rides. Ramdam ang retro vibe sa disco room. Makiplunge sa Sea of Balls sa Rubber Ducky Room. Patok na pasyalan ito sa mga young and young at heart na pang-heal daw ng inner child nila. First time ko lang po makarating at makakapunta sa ganitong lugar po eh. Hindi ko po naranasan kahit nung ako'y bata pa. Especially po sa mga kapatid ko. Kasi syempre nung nag-pandemic po is hindi din po kami masyado nakakagala since bawal po. Wait, there's more! Dahil hitik naman sa animation ng attraction sa Castle Studio. Nariyan ang flooded zone. Hindi kayo namamalikmata, may baha rito sa Water District. Paglalarawan daw ng isang submerged city. Patunay pa nga rito ang nakalutang pangkotsing ito na palatandaan ng nagdaang unos. May infinite LED room din na may optical illusion na kasama. Nakaka-wow, very amazing. At saka kumbaga yung mga nakikita namin dito, hindi pa nakikita sa ibang mga ganitong pasyalan. Nakakagulat po. Kasi po ngayon ko lang din po ito nakita eh. IG-worthy ang UFO laser room at projection area. Sa Crystal Ball Hall, may bonus pang overlooking view ng Taal Volcano. Kamangha-mangha rin ang kanilang digital forest. 799 pesos ang entrance fee sa isa sa dalawang kastilyo. 1,500 naman kung package ang kukuhanin ng bibisita.
Kaya sa mga naghahanap ng mapapasyalan, bukas itong theme park Thursday at Friday mula 1 p.m. hanggang 9 p.m. Samantala bukas din ito Sabado at Linggo mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Alae! Alae! Alay! Alae! 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 Maghugas po ng plato. Maglaba po. Pag hindi po nasusunod ay putak po ng putak. Yung bumili sa tindahan. O tayo, bumili nga doon sa tindahan. Puro cellphone lang, di yan. Sabi nga. Bumili po sa tindahan. O tayo, nasunod ka naman. Opo. Nice. Pag hindi nasunod, Papaluin. Maglinis po ng bahay. nasunod naman. Opo naman. Nice. Mabubungangaan po. Bumili po sa tindahan. Pag hindi naman po nasunod na yan, hindi po, lagi po ako nasunod. Maglaba. Naglalaba naman. Opo. Nice. Papagalitan po. Di yung pipo. Hindi ako inutos sa amin. Boss ako sa amin eh. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nauwi sa enkwentro ang drug buy-bust operation sa San Juan, Batangas. Ang sospek patay. Nakatutok si Denise Abante. Patay ang 33 anyos na lalaking aarestuhin sana ng San Juan Police sa isinagawang buy-bust operation gabi noong Martes sa barangay Lipahan matapos umanong manlaban sa otoridad. Ayon sa pulisya, naiabot na ng suspect ang items na nagsilbing poster buyer nang bigla niyang paputukan ang operatiba. Mahalata po itong ating subject na ang kanyang katransaksyon pala ay ang ating kapulisan. Kaya ito po ay pinutukan ang ating kapulisan bilang ganti po ang ating kapulisan. Kailangan po naman nila po ay idepensa ang kanilang sarili para sila ay hindi mapahamak. Bukati ng putok, tinamaan po itong suspect natin sa hita. Walang natamaan sa hanay ng kapulisan habang agad na isugod sa ospital ang suspect, ngunit dead on arrival sa ospital dahil sa mga nawalang dugo sa katawan nito ayon sa pulisya. Na-recover mula sa suspect ang isang kalibre 38 na baril, buy-bust money at 2 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalag sabu. Naiuwi na rin daw sa kanilang tahanan sa barangay San Isidro, Candelaria, Quezon ang mga labi ng suspect. Babala ng pulisya sa publiko. Kunin lang po tatangkayin na sila po ay magtulak po dito sa aming bayan, lalo na itong mga karating bayan po namin dahil patuloy po ang ating kapulisan na nagpo-monitor sa mga people na illegal na droga. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga kaanak ng nasawing suspect. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Muling isinailalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid ngayong araw, May 31. Sa abisong inilabas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa yellow alert ang Luzon Grid kaninang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at mamayang alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod pa rin daw ito ng pagnipis ng power reserves sa grid. Patuloy na tinututukan ng Department of Energy ang mga power generation company na naka-force outage. Samantala, pinasinayaan ang 64-megawatt solar power plant sa Tanawan City, Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa gitna ng mga abiso ng pagnipis hanggang sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon Grid, sinabi ng Energy Department, walang nangyayaring blackout pero tinututukan daw nila ang mga power generation companies na naka-forced outage. Ayon sa DOE, mahigit 30 planta ang naka-down ngayon. Alam mo, lahat na nagpo-force outage, iniisa-isa namin yan. Tinatawagan namin, tinatanong ano nangyari. Alam mo, pag uminit kasi, nag-iiba yung
operation ng mga thermal plants, mga coal, ano? So naapektuhan sila na bigla na lang silang nasisira. Kaya magiging malaking ambag ang pinasinayaang 64 megawatt solar power plant sa Tanawan City, Batangas na makapag-supply ng kuryente sa mga residente at mga negosyo. Nasa 80,000 customers sa ilalim ng power distributor na Meralco ang makikinabang dito. Within the network of Meralco, remember that this is a power supply agreement that is with Meralco. So it has to be within the Meralco distribution network. Hinihikayat ng DOE ang marami pang business owner na mag-invest sa renewable energy. Pasok sa tax holiday ang mga investor na nasa industriya gaya ng renewable power plant. Pag sinuma mo lahat ng renewable, nasa 29% siya ng capacity. Ang capacity natin is 27,000 megawatts. So parang mga 1/3 noon is renewable in terms of capacity. Pero yung generated energy is only 22%. So malayo pa yung hahabulin natin from 22% to 35% in the next 6 years. Sa June 12, nakatakdang ikabit sa grid ang pinasinayaang solar power plant. Ang binuksang planta, nagbigay rin ng hanap buhay sa mga residente sa Tanawan City. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ngayong World No Tobacco Day, muling nagpaalala ang Health Authority sa publiko na iwasan ang paninigarilyo dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan ng isang tao. Ayon sa Health Department, nagtataglay ng mga nakalalasong kemikalang sigarilyo na lubhang mapanganib sa kalusugan. Karamihan sa mga sakit na ito ang hypertension, heart attack, stroke, cancer at lung disease. Posible rin daw itong magpalala sa iba pang iniindang karamdaman. Bukod sa mga taong naninigarilyo, masama rin ang dulot nito sa mga taong nakapalibot dito. Ito tinatawag na second-hand smoke. Posibleng magkaroon ng komplikasyon sa katawan ang mga taong nakalalanghap ng usok ng sigarilyo. Ang iba't ibang LGU sa bansa, mas pinaigting ang kanilang kampanya kontra sa paninigarilyo, lalo na sa mga pampublikong lugar. May malaking sorpresa para sa fans si Asia's Limitless star Julian San Jose. Samantala nag-celebrate si Rian Ramos ng kanyang 18 years sa showbiz. Narito ang report ni Hazel Alviar. Abala sa paghahanda si Julian San Jose sa kanyang mga shows, kabilang na ang pagpunta sa Taiwan para makasama ang ilang Pinoy doon sa Independence Day. Naghahanda na rin siya sa Sparkle Japan Concert Tour at ang upcoming season ng The Clash. May malaking sorpresa raw ang Asia's Limitless star para sa kanyang mga fan. Hindi niya muna ito idinitalye pero sa isang panayam sa kanya, sinabi niyang siguradong matutuwa ang kanyang supporters. Ipinagdiwang naman ni Kapuso actress Rian Ramos ang kanyang 18 years sa showbiz. Sa pinakahuling post ito sa social media, ibinahagi niya ang mga larawang hawak ang bouquet of flowers na ibinigay sa kanya ng kanyang official fan group. Ibinahagi ng US runner na si Miguel Tan Felix ang kanyang experience sa Running Man Philippines Season 2. Dito makikita na kinailangang dalhin siya at pati ang isang co-runner niya sa clinic matapos ang intense name tag elimination. Nagsorry din siya kay Michael Daes dahil siya ang nag-eliminate dito. Patuloy na subaybayan ang Running Man Philippines Season 2 bukas, 7:15 p.m. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Formal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng rainy season o panahon ng tag-ulan at matapos ang pananalasa ng Bagyong Agon, isang tropical depression na nasa labas ng PAR ang muling binabantayan ng Pag-asa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ms. Julie Nimes, ang weather forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po, Ms. Julie. Magandang hapon po sa ating mga kababayan sa Southern Luzon. Ang ating pong tropical cyclone update number 3 na inisyu kanina ng Pag-asa around 11 a.m. Si tropical depression ay may layong 990 km west of extreme northern Luzon at ito ay may lakas na 55 km per hour near center at may gustiness na umaabot ng 65 km per hour at kumikilos ito ng northward at 30 km per hour. Ang ating senaryo ay mananatiling mataas na walang katiyakan na pumasok sa PAR kahit ito ay maglandfall sa mainland China at maging post-tropical na nakapaloob sa frontal system habang pumapasok naman sa PAR via Taiwan area. Dahil sa taas ng uncertainty sa forecast track and intensity, ay hindi natin inaalis na
may direktang epekto rin ito sa lugar ng Batanes. Pero ang tsansa ay magkakaroon ng enhancement ng southwest monsoon ay mababa sa loob ng 3 araw. At ito po ang latest sa binabantayang tropical depression dito nga sa may bahagi ng Northern Luzon at isa sa tinitingnang maapektuhan na itong Batanes ayon po sa Pag-asa. Dito naman po sa usapin ng pagpasok sa panahon ng rainy season, ngayon ngang idineklara na ng inyong ahensya ang panahon ng tag-ulan. Ano po ba nga asahan ng publiko? Mananatiling nasa hotter and drier weather condition tayo ngayon. Bagamat meron na po tayong onset ng rainy season, ay mananatili pa rin tayo sa ganitong weather condition dahil si El Nino pa rin ang nakakaapekto sa atin, ang impact ng El Nino. So, papunta pa rin tayo sa transition to neutral condition from drier to mga isolated rain showers or thunderstorm. Not unless na merong dumaan ng tropical cyclone, makakaranas po tayo ng mga malalakas na pag-ulan. Bagamat ang pinaka-weather system, itong mga sinabi ko. Miss Julie, posible po bang bumaba na ang heat index sa mga darating na araw? Ay, sa ngayon ay hindi pa po natin masasabing bumaba na. Although may mga nararanasan tayong mga localized thunderstorm, ay hindi pa totally bababa yung ating mga heat index. Ma'am, ano po magiging lagay ng panahon naman ngayong weekend? Lalo na po dito sa Southern Luzon. Sa Southern Luzon, asahan po natin ng mga localized weather system or localized weather disturbance, mga thunderstorm po. Panghuli na po, Miss Julie, ang inyo pong mensahe sa publiko ngayon ngang opisyal nang nagsimula ang tag-ulan. Nag-umpisa na po ating tag-ulan, so kailangan po natin magbantay sa mga binibigay po ng ating local weather disturbance, mga thunderstorm advisories para handa kung ano man po ang gagawin natin kung sakaling meron po kung ganitong mga localized thunderstorm. Kailangan po natin mag-ingat dahil sa mga kaagibat na hazards nito tulad ng kidlat, mga malalakas na hangin at malakas na pag-ulan na magdudulot ng mga flash floods. Maraming salamat po, Miss Julie Nimes, ang weather forecaster ng Pag-asa. Maraming salamat po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang dalawang itinuturing na high-value individual sa isinagawang buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Mamatid, Cabuyao City, Laguna madaling araw kahapon. Nakumpiska sa mga sospek ang 7 plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 57 grams at nagkakahalaga ng 387,600 pesos ayon sa pulisya. Dinala na nakumpiskang hinihinalang shabu sa laboratorio para sa eksaminasyon. Nakumpiska rin sa mga sospek ang 2 motorsiklo, cellphone, buy-bust money at ilan pang drug paraphernalia. Naharap ang mga sospek sa kaukulang kaso. Nasawi ang isang 19 anyos na lalaki matapos umanong malunod habang naliligo sa Malagonlong River sa Tayabas City, Quezon kahapon. Base sa inisyal na report, kasama umano ng biktima ang mga kaibigan nito na naligo sa ilog. Posibleng napunta umano ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Mga kapuso, bahagyang nakapagtala ng aktibidad ang FIVOC sa Bulkang Taal. Base sa inilabas sa 24 oras sa monitoring ng ahensya, 5 volcanic tremors ang nairehistro sa bulkan na tumagal ng 4 hanggang 14 na minuto. Umabot naman sa 10,469 ang ibinugang sulfur dioxide o asupre ng Bulkang Taal. Nasa 2,400 meters ang taas ng plume nito at napadpad sa Silangan Hilagang Silangan, Kanluran Hilagang Kanluran at Hilagang Kanluran. Wala namang namataang volcanic smog o VOG sa palibot ng bulkan. Ayon sa FIVOC, normal lang sa isang bulkan na nasa alert level 1 ang pagkakaroon ng volcanic earthquakes, pagbuga ng nakalalasong gas at bigla ang pagputok ng seam of phreatic explosions. Kaya
Mahigpit pa rin ipinagbabawal ng otoridad ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa daang Castilla Fissures, maging ang pamamalagi sa lawa ng Taal. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang uri ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. 60% nang tapos ang drainage system project sa Barangay Bulbok sa Batangas City, ayon sa City Engineers Office. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sinimula na ang pagbubuta sa bahagi ng lumang kanal sa Barangay Bulbok, Batangas City. Nakaabang na rin ang mga culvert dito kung saan sinasabing padaraanin ng naiipong tubig sa Eskenita. 60% nang tapos ang drainage system project ayon sa City Engineers Office. Doon po tayo a-outhead. Kumbaga doon tayo magdi-dispose kaya po binabasag na yung wall. So right now nga po, naghuhulog na sila nung pipe-laying siya ng culvert. Hamon daw ngayon ang pagtitibag sa bahagi ng wing wall sa creek dahil makapal at matigas na bato raw ito. Sa ikalawang linggo ng Hunyo, target na matapos ang proyekto. Nauunawaan daw ng opisinang kailangan ng matapos lalong madaling panahon ang pagawain dahil pumasok na ang tag-ulan. Naka-concentrate po tayo dyan, although limited po yung aming crew to facilitate that activity. Talaga pong hindi po iniiwanan namin ng tao yan. Pinag-aaralang magdagdag ng mga manggagawa sa proyekto para raw mapabilis na matapos ito. Matatandang idinaraing ng mga residente ang naipong tubig sa Eskenita dahil sa dumi at masangsang nitong amoy. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mark your calendars mga kapuso dahil makikisaya ang Sparkle Stars na sina Kate Valdez, Michael Sager at Kokoy De Santos sa Sinukmani Festival Concert sa Rosario, Batangas sa darating na Biyernes, June 7, alas 6 ng gabi sa Gualberto Avenue. At sa darating na June 9, araw ng linggo, abangan din si Kapusong Rochelle Pangilinan sa gaganaping Court and Street Dance Competition sa kaparehong lugar. Sinsay na sa Rosario, Batangas. See you there mga kapuso! Alae! 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 Magwalis po, yun. Minsan po hindi. Minsan po yung ano po, palaging ayusin yung gamit sa bahay kasi lagi daw pong magulo. Sabi nang wag laging gayon ilalagay, wag din na ilalagay at lagi nang mawawala. Ay ano ang pinggan? Ganun na yun. Maglinis po ng bahay. Maglinis ka ng bahay, ang dumi-dumi. Dumi-dumi. Maghugas ng plato. Yung plato, hugasin! Maghugas po ng pinggan. Wow! Maghugas ng pinggan doon, dagdag hugasin doon eh. Pagkagabutan, kurit, ang daming sinasabi. Ang daming sinasabi. Ang daming sinasabi. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.